Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw po naming taga-subaybay. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. At sa pagkakataong ito ay makakapiling po ninyo kami. Ako po ang kapatid na Wally Taray. At ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng ating pagtalakay. Tumanggap po kami ng katanungan mula sa sumusubaybay sa mga programa ng Iglesia ni Cristo sa radyo at telebisyon. Siya po ay nagpakilalang si Basie Ramos na taga San Mateo, kapatid na Orly, San Mateo Rizal. At nakakapanood at nakakapakinig daw siya ng programa ng Iglesia ni Cristo. At nakita niyang ang binibinyagan, o siguro ang tinutukoy niya ay ang binabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo na inilulubog sa tubig. Bakit daw iba ang binyag ng Iglesia ni Cristo o bautismo sa Iglesia ni Cristo sa binyag na isinasagawa sa Iglesia Katolika? Yan po ang katanungan nitong si Basie Ramos. Una, nagpapasalamat tayo kay Basie Ramos sa kanyang pagsubaybay sa mga programa ng Iglesia ni Cristo. Alam po ninyo, mga giliw naming taga-subaybay, ang bautismo po sa Iglesia ni Cristo maaaring iba ang paraan kaysa bautismo na tinatawag na binyag sa ibang relihiyon. Opo. Subalit, natitiyak po namin na ang bautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi po ito iba sa bautismong itinuro ng mga apostol na ating mababasa sa Biblia. Ang aral at paraan ng Iglesia Katolika, huwag po kayong magdaramdam, yun ang iba sa paraan ng bautismo na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya, alamin po natin, kapatid na Orly, alang-alang sa nagtanong at maging sa iba pa nating mga kababayan na maaaring yun din ang kanilang katanungan, pag-aralan natin sa Biblia. Papaano po ba iginawad ng mga apostol ang bautismo sa mga sumasampalataya sa aral ng ating Panginoon Jesucristo? Ganito ang mababasa natin dito sa Roma, sa 6 at 3 hanggang talata pang 4, ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ang mga binautismuhan po ng mga apostol, ang sabi po ay inilibing kalakip ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng tinatawag na bautismo sa kamatayan. Kapag ka sinabing inililibing, kapatid na Wally, Opo. alam yan ng mga nakikinig sa atin, ang katumbas ay ikinukubli sa paningin, kaya inilulubog sa tubig ang mga ginagawaran ng bautismo. Ano ang katunayan, kapatid na Orly, na talagang alam ng mga pari na lubog ang tamang paraan ng pagbabautismo? Ang babasahin naman natin, isa pong pasyon ng Iglesia Katolika. Ito'y alam na alam ng mga nagbabasa ng pasyon. Itong pasyong ito, Opo. tinawag nila itong pasyong kandaba. Sa pahina 65, hindi ko na ho lalagyan ng tono. Babasahin ko na lang po yung nilalaman kasi baka lumabo pa pagka tinunuhan natin ito eh. Ganito ang sinasabi ng pasyon. Ang pagbinyag ni San Juan ay isisisid na minsan ang buong katawan doon sa ilog ng Jordan parang pinaliliguan. Sana po napansin nyo, Miss Basie at ng iba pang sumusubaybay, na ang binabautismuhan ayon sa sumulat po ng pasyon, isisisid, katumbas ng inilulubog. Inilulubog. Wala naman kasing sumisid na bumbunan lang, kapatid na Wally. Opo. Pagka isisisid, inilulubog,
ang buong katawan. Kaya alam talaga ng mga pare na talagang ang paraan ng bautismo na sinasabi sa Biblia, paglulubog. Inilulubog sa tubig ang ginagawa ng bautismo. Maaring naninibago, kapatid na Orly, ang mga kababayan nating mga Katoliko sa paraan ng pagbabautismo na kanilang naririnig na pinatutunayan ng Biblia, kundi maging sa kanilang aklat, ang pasyon na binasa ninyo kanina, sapagkat ibang-iba ito sa kanilang karaniwang nasasaksihan sa ginagawang pagbibinyag sa Iglesia Katolika. At hindi lang yan, ano pa ang katunayan, kapatid na Orly, na tinatanggap maging ng mga ibang tagapagturong Katoliko na lubog nga at hindi buhos ang tunay na paraan ng pagbabautismo? Sa The Question Box, Aklat Katoliko pa rin po ito. Ang sumulat po nito ay si Ginoong Bertrand Conway sa pahina 240 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Tinatanggap ng mga Katoliko na ang paglulubog ay higit na inihahayag ang kahulugan ng sakramento. Roma 6:3-4, Colosas 2:12, Tito 3:5, Efesos 5:27, at sa loob ng 12 siglo, ito ang kaugalian. Sana po napansin nyo, maging ang iba pang mga otoridad ng Iglesia Katolika, tinatanggap nila na ang tunay na bautismo ay sa pamamagitan ng lubog. Yan ang paraan ng bautismo sa Biblia. Opo. Ano ba ang aral ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang binyag o bautismo na ito po ang kanilang ginagawa ngayon? Ito yung nakikita ng marami nating kababayang Katoliko na paraan ng pagbabautismo sa Iglesia Katolika. Sa Aklat Katoliko pa rin po na ang pamagat ay siyang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, ang may akda po isang pari pa rin, si Ginoong Enrique Demond, sa mga pahina 168, bahagi pa ng 169, ganito sinasabi: ang mga bagay o seremonya na ginagamit sa Santo Bautismo. Hihinga ang pari ng makaatlo sa mukha ng bata na magwiwika, umalis ka sa kanya karumal-dumal na espiritu. Kukuha ang pari ng kaunting asin at ilalagay niya sa bibig ng bata na wiwikain, tanggapin mo ang asin ng karunungan. Babasain ng pari ang kanyang hinlalaki ng laway at siyang ipapahid sa dalawang tenga at ilong ng bata na wiwikain efeta, na ibig sabihin babuksan at maging samyo ng masarap na amoy. Sa kahuli-hulihan, tatanungin ng pari, ibig mong mabinyagan? At ang sagot ng padrino at madrina ay, oo po, ibig ko. Itutuloy ng saserdote at bibinyagan ng bata na ibubuhos ang tubig sa ulo niyang wiwikain. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang seremonya ng binyag sa Iglesia Katolika. Balikan natin ang ilang kapatid na wali. Ang sabi sa aklat ng Iglesia Katolika, hihingahan na makaitlo 3 beses ang muka ng bata. Ang hihinga, yung pare, sa muka ng bata. Kasunod nun, maglalagay ng asin sa bibig ng bata. Tapos ay mayroon pang pagpapahid ng laway sa dalawang tenga at ilong ng bata. Ang magpapahid ng laway niya, pasintabi po sa mga kumakain, yung pare. Papahid sa ilong at sasabihin epeta, nang ibig daw sabihin maging samyo ng masarap na amoy. At meron pa silang idinagdag, kapatid na wali, yung pagkakaroon ng tinatawag na padrino at madrina. Yan yung palasak na ninong at ninang. Oo. Palibasa, hindi makasasagot yung bata. Oo. Yun ang sasagot pagka magtatanong na yung pare kung gusto raw ng bata na mabinyagan siya. Ang sasagot, yung ninong o ninang, ang sabi sa aklat oo po Oo na, may po pa. Talagang magalang pa Pero mali sa paraan po ng Biblia. Hindi kasi yan ang paraan ng bautismo na itinuturo ng Biblia. Sapagkat sa Iglesia Katolika, gaya ng alam ng marami at binasa nga natin, binubuhusan ng pare ang ulo ng bata ng tubig, yun ang kanilang tinatawag na binyag. Maaari pong ang nasa isip ng ating mga kababayan, ganun pala ang tunay na paraan ng pagbabautismo na nakasulat sa Biblia, na ito ay inililibing o inilulubog. Bakit hindi po ito ang nakikita nating ginagawa ng Iglesia Katolika ngayon? Binago kasi nila noong ika-12 siglo.
At yan ang sinasabi ng isang kardinal ng Iglesia Katolika, ang pangalan po ay James Gibbons, sa kanyang aklat na ang pamagat, ang pananampalataya nating mga ninuno, sa pahina 274. Sa loob ng ilang siglo pagkatapos ng pagkakatatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay karaniwang iginagawad sa pamamagitan ng lubog. Ngunit mula ng ika-12 siglo, ang kaugaliang pagbibinyag sa pamamagitan ng buhos ay namayani sa loob ng Iglesia Katolika. Yayamang ang paraang ito ay walang gasinong sagabal na di gaya ng bautismo sa pamamagitan ng lubog. Binago ng Iglesia Katolika ang paraan ng bautismo mula sa paraang inilulubog yung babautismuhan, di naman binubuhusan na lang ng tubig sa ulo yung ginagawa ng bautismo. At yan noong ika-12 siglo. Ika-12 siglo. Bakit kaya nila binago, kapatid na Orly? Ano ba ang ibinibigay po nilang dahilan? Sabi doon sa aklat ang paraang ito, yung buhos. Wala raw gasinong sagabal kaysa bautismo sa pamamagitan ng lubog. Sa makatwid, kapansin-pansin po, sariling kagustuhan ng mga pare ang nasunod. Sabi nga sa termino ng iba, kapritsyo. Kapritsyo. Oo. Sariling Oo. konbinyensya. Oo, kahit nalabagin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, masunod lang ang gusto nila, kahit nalabagin ang aral ng Diyos at ni Kristo at ng mga apostol na nakasulat sa banal na kasulatan. Sino po naman, ayon din sa mga pare, sila na yung ating tanungin, sino yung dapat gawaran ng bautismo? Kasi nga nakikita natin sa Iglesia Katolika, sanggol ang baby kanilang pa ang binibinyagan. Sa isa pang pasyon, dito po sa Pasyong Henesis, na ang sumulat po isang nagngangalang Mariano Pilapil sa page 183, ganito po ang sinasabi. Hindi ko na ulihog, lalagyan ng tono para mas maliwanag. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at turuan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aralan at binyagan ninyo at tumanggap ng bautismo aking magiging katoto. Ngunit ang hindi tumanggap, aayaw na pabinyag, di magkakamit patawad, walang salang di maghirap sa apoy na nagniningas. Ayon po sa binasa natin pasyon, sino man daw na turuan o aralan at binyagan ay magiging katoto o alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung aaralan muna, kapatid na Wally, kung tuturuan muna, tiyak na hindi sanggol yun. Opo, dahil sa yung sanggol wala pa hong kakayahan na tanggapin yung aral. Hindi pa niya mauunawaan yon. Kaya alam ng mga pare, batay doon sa pasyon, na ang dapat bautismohan may isip na. May isip na, hindi po sanggol. Mm-mm. Ano ang katunayan po, kapatid na Orly, na hindi kwalipikado yung isang sanggol para tumanggap ng bautismo? Ito ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. Babasahin ko po sa inyo itong nasa Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Sa makatwid, ang bautismo ay sa ikapagiging alagad o tagasunod ng atin pong Panginoon Jesucristo. Kaya nga ituturo muna yung susundin. Kaya hindi qualified yung sanggol. Hindi qualified, hindi dapat na bautismuhan. Kasi kailangan yung naturuan, naunawaan, sinasampalatayan ng itinuro at gaganapin niya o kanyang susundin. Kaya ang isa po sa kahalagahan ng pagtanggap ng bautismo ay para ang tao maging alagad o tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Bukod dyan, ano pa ang kahalagahan ng bautismong ipinag-utos ng ating pong Panginoong Hesukristo? Sa aklat po ng Mga Gawa 2:38 po, ito sinasabi, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad
ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sana po napansin ninyo, ang bautismo, yung tunay na bautismo, hindi lang po sa ikapagiging alagad ng Panginoong Hesukristo, kundi ito ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At may kinalaman din ng bautismo para matanggap ng tao ang Espiritu Santo. Ayon po naman sa mga apostol, sino ang dapat na bautismuhan? Binasa natin kanina sa Gawa 2:38, kailangan nagsisisi sa kasalanan. Kaya hindi talaga qualified ang isang sanggol na gawaran ng bautismo, kapatid na Wally. Opo. Sapagkat ang isang sanggol, wala po naman siyang kasalanan. Ang kasalanan po ay pagsalangsang sa kautusan. Isa po yun. Ang isa naman ay pagkaalam yung mabuti, hindi ginawa, nagkakasala. Alin man doon, pagkaalam ng katotohanan, hindi pa alam ng alam sanggol ng bata yun, ng sanggol. At wala rin siyang nalalabag na utos ng ating Panginoon Diyos, kaya wala siyang kasalanan at hindi pa makapagsisisi ang isang sanggol. Kaya para kay Miss Basie Ramos na nagtanong, yan po sagot namin. Iba ang binyag sa Iglesia Katolika sapagkat hindi po ayon sa Biblia. Ang bautismo sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng paglulubog sapagkat yun ang itinuturo ng Biblia, yun ang ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana po magpatuloy kayo para maintindihan yung aral ng Iglesia ni Cristo, sumampalataya kayo sa aral ng Biblia para kayo man gawaran ng tunay na bautismo para maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Magbabalik po kaming muli, magpapaalaala lamang po ang ating himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. A to Q. Answers to questions. Ang malinaw na kasagutan ng banal na kasulatan sa mga katanungan. Paglalahad ng mga salita ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagkaunawa sa katotohanan at magdadala sa kaligtasan. A to Q. Answers to questions. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating palatuntunan at sa pagkakataon pong ito ay bibigyang daan po natin ang katanungan ng isa nating taga-subaybay, si J.R. Andrada. Pakinggan po natin at panoorin ang kanyang tanong. Ako po si J.R. Andrada, nakatira sa Makati. Ang tanong ko lang po kung bakit walang rebulto o himahe sa loob ng kapilya ng INC, di katulad ng aming simbahan. Marahil kapatid na Wally ay napansin niya nga doon sa kanyang dating relihiyon, maraming imahen, maraming rebulto, niluluhuran, dinadalangin, sinasamba, tapos sa ating mga kapilya, gusalin sa mga, walang ganon. Kaya napansin niya na walang mga rebulto sa ating mga kapilya. Hindi tayo lumuluhod o nagdadasal o nananalangin sa mga rebulto. Kasi po, Mr. Andrada, ang Diyos po ang nagbabawal ng pagsamba, pagluhod, pagdalangin sa mga larawang inanyuan na kung tawagin po sa Biblia ay mga Diyos-Diyusan. Mga Diyos-Diyusan. At yan ay atin pong mababasa dito po sa aklat ng Exodo sa 20 at ang mga talata po ay 3 hanggang talata pang 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kay larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ang binasa ko po sa inyo, Mr. Andrada, at sa iba pa, pahayag mismo ng Diyos. Pagbabawal mismo ng Panginoon Diyos. Ang sabi po niya, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan, o kay larawan, o rebulto. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang yan. Kaya bawal talaga yung pagsamba sa mga imahen, kapatid na Wally. At ano po, kapatid na Orly, ang babala ng ating Panginoon Diyos sa mga sumasamba sa larawan? Kung natatandaan pa ng mga sumusubaybay, sabi ng Panginoon Diyos, parurusahan ko
ang lahat ng aayaw sa akin. Yung palang pagsamba sa rebulto, katumbas ng pag-ayaw o pagtanggi o pagtalikod ng tao sa ating Panginoon Diyos. Kaya kahit pa sabihin ng tao na yung kanyang pagyukod sa rebulto para sa Diyos, hindi totoo sa Diyos yun Kasi ang katumbas nun pagtalikod po ng tao sa Kanya. Hindi nakalulugod sa Diyos yun. Kapatid na Orly, hindi lang po rebulto ang sinasamba ng mga kababayan nating Katoliko, ng Iglesia Katolika, kundi pati na yung tinatawag na relikya. At alam ng mga kababayan natin, lalo ng mga debotong Katoliko, yung relikya pwedeng abo o buto o damit ng kinikilalang santo, na yun nakikita nating ibinabalita, nasa ganong simbahan, dinadayo naman ng mga kababayan nating Katoliko, dinadampian ng kung ano, hinahalikan, niluluhuran, katumbas ng sinasamba. Kapatid na Orly, ano ba ang sinasabi ng ibang mga nagsuri tungkol sa relikya? Dito po sa Vatican o the Vatican Papers by ang sumulat nito ay si Nino Lobelio sa pahina 15. Ganito po ang pahayag. Ito po yung Aklat Katoliko. Pakinggan po ninyo. Sa ilang mga siglo, ang simbahan ng San Juan Lateran sa Roma ay nag-ingat ng bungo ni San Pedro sa isang lalagyang pilak na kung saan ilang milyong mga mananampalatayang Katoliko ang nagpunta upang sumamba. Sa huling ulat ni Guarduce ay natitiyak na ito ay isang huwad na relikya. Ito po ang napatunayan sa pagsusuri ng mga pare tungkol dito sa tinatawag na relikya, katulad ng di umano ay bungo daw ni Apostol Pedro, kapatid na Orly. At anong kanilang napatunayan tungkol sa sinasabing bungo ni Apostol Pedro na nasa isang simbahan sa Roma? Napatunayang ang relikyang yun na sinasamba at dinalanginan ng maraming mga Katoliko, milyong-milyong Katoliko ang sumamba riyan Ito pala isang huwad o palsipikado. Sa makatwid, peke na bungo ni Apostol Pedro. Bakit po kaya hindi nila sinasaway yung kanilang mga miyembro, yung mga Katoliko, sa pagsamba diyan sa mga tinatawag nilang ito na relikya? Meron din sagot yung sumulat ng aklat na binasa mo, kapatid na Wally. Sa page 102 naman, sa wikang Pilipino na. Ang Batikano rin ay nagtatamasa ng malaking kita mula sa mga relikyang ipinamamahagi nito sa buong mundo. Kapag ang isang simbahan ay humihiling ng isang relikya ng mga abo o mga buto, malaking abuloy na salapi ang inaasahan. Ang kabuuan nito ay ipinauubaya na sa pagpapasya ng kinaukulang pastor o obispo. Ang pusod ng isang Santa Venerina halimbawa, ay umabot sa nakagugulat na halagang halos 200,000 dolyar sa isang simbahan sa Calabria. Ayon sa may akda ng aklat na ito, ang Batikano o ang Iglesia Katolika tinutukoy nagtatamasa ng malaking kita mula dyan sa kanilang tinatawag na mga relikya. Ayun, negosyo pala ito, kapatid na Orly. At paano sila kumikita sa pamamagitan ng relikya? Kapag daw yung isang simbahan nag-request ng relikya, pwedeng abo, pwedeng buto, malaking abuloy na salapi ang kanilang inaasahan. Hindi lang pala ito huwad kundi talagang negosyo pa. Sinasadya nila para pagkakitaan. Ano ang halimbawa nung relikya na pinagkakitaan ng malaki ng Iglesia Katolika? Bukod doon sa bunguro ni Apostol Pedro, ito naman kakatwa pusod. Pusod ng isang santa. Si Santa Venerina daw. Nakakagulat yung kinita nila dyan. Halos 200,000 dolyar sa isang simbahan doon sa Calabria. Ano pa ang halimbawa ng palsipikadong relikya, kapatid na Orly? Meron pa ba? Meron pa. At dyan sa aklat na Crime and Immorality in the Catholic Church ni M.A. McLaughlin sa pahina 245, patuloy pa sa wikang Pilipino na. Ang mga relikya ay pira-pirasong labi ng mga katawan ng mga santo o mga bagay na nadaiti sa kanilang mga katawan o sa katawan ni Kristo o ni Maria. Karaniwan ang mga indulhensya ay iniuugnay sa mga relikya at maaring matamo
ng sino mang mayroon ng mga ito, ng mga sumasamba o humahalik sa mga ito. Ang pagbibili ng mga huwad na relikya ng panahon ni Lutero ay bantog sa kasamaan. Kabilang sa mga panlilinlang ay ang mga balahibong mula sa mga pakpak ng mga anghel, na 10 alabok mula sa pagkakalalang kay Adan, gatas mula kay Birhen Maria, at ilang di umano ay mga lambong na pamburol mula sa libingan ni Jesus. Sa termino pa lang, hindi nakapani-paniwala itong mga relikyang ito. Pero marami hong napapaniwala ang mga pari tungkol dito. Kabilang anya sa mga panlilinlang, isipin po ninyo, balahibo raw mula sa pakpak ng anghel. Ano pa? Na 10 alabok, natirang alabok mula sa pagkakalalang kay Adan. Kasi si Adan, mababasa sa Biblia, mula sa alabok mula ng sa lupa alabok. nila lang. May natira. Oo. At may naniwala dyan. May naniwala. Maraming naniwala. Meron pang gatas mula kay Maria. Paano kaya nila na-preserve yun? Na-preserve yun, no? At ilang di umano, lambong na pamburol mula sa libingan ng Panginoong Hesukristo raw. Isipin nyo kung gaano ho kalaking panlilinlang yan. Huwag kayo magagalit ho sa amin. Binasa lang namin itong mga akda ng mga nagsuri tungkol sa tinatawag na relikya daw. Kaya ang alinmang relihiyon na nagtataguyod ng ganyan, pagsamba sa kung ano-ano, pagsamba sa mga rebulto, mga larawan, hindi ho tunay na relihiyon. At ang pag-anib dyan, pamamalagi dyan, hindi ho ikaliligtas ng tao. Sa mga hanggang ngayon po ay kaanib pa dyan sa mga relihiyon na sumasamba sa larawan. Wala na po bang pagkakataong ibinibigay ang ating Panginoon Diyos para ang mga nahulog sa ganitong maling gawain ay muling tanggapin ng ating Panginoon Diyos? Meron. Meron po, mga mahal naming taga-subaybay. Pakinggan po ninyo ang 2 Korinto 6:16 hanggang talata 18. Ito po sinasabi, unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Mga mahal naming taga-subaybay, ito po ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa mga nahulog sa pagsamba sa mga larawan. Ang sabi niya, lumayo kayo, humiwalay sa kanila. Kung gayon, kapatid na wali, dapat nang tigilan, dapat nang iwanan ang pagsamba sa mga larawan. Opo, at ano ang pangako ng ating Panginoon Diyos sa mga tao na lalayo sa pagsamba sa larawan at ang kanilang haharapin ay ang pagsunod sa mga kalooban ng ating pong Panginoon Diyos? Sabi ng Panginoon Diyos, tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo. Kayo ang magiging mga anak ko. Sa makatwid, hindi po nawawalan yung mga nagpapasyang iwanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kung kayo man po ay nakasasagupan ng pag-uusig sa inyong mga dating kasamahan, pero nakalaan ng Panginoon Diyos na kayo po ay tanggapin, kupkupin niya, at ariin niyang kanyang mga anak kailanmat magpapasya na sumunod sa kanyang mga kautusan o mga kalooban. Mga giliw po naming taga-subaybay, ang kaalaman nawa at biyayang mula sa ating Panginoon Diyos na nakamit ng maraming mga tao na umanib sa Iglesia ni Cristo at patuloy pang umaanib, ang siya pong pinakahangad po namin na makamtan din po ninyo. At higit sa lahat, ay pinakahangad po namin na magkasama-sama tayo sa pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa panalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Muli mong ginamit ang palatuntunang ito para maghayag ng mga dakila mong kalooban. Amen. Hindi nawa kami nakapanakit ng damdamin ng aming kapwa. Opo. Sa halip ang kanilang naunawaan ay ang aral mo at sila'y magpasyang sundin ang iyong kalooban. Amen. Panginoong Jesus, maawa ka pong ilapit, ipamagitan sa amang amin dalangin Opo. at pagpalain lahat po ng naabot ng programang ito. Amen. Ama namin Diyos, patuloy pong basbasan ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Lahat po ng ito hinihiling namin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan,
maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@icradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong POC.